Hello guys! So, ang topic natin for today, mga signs na ikaw ay obsessed sa isang tao. Siguro meron sa atin, sa inyo, ang nakakaramdam ng mga ganitong feeling para sa isang tao. Pero kapag pakiramdam mo ay obsession na ang nararamdaman mo sa tao na yan, panoorin mo ang video na ito para malaman mo ang mga signs na obsession na pala ang nangyayari sa iyo. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, so eto ating aalamin ang mga signs na ikaw ay obsessed sa isang tao. So, diretso na tayo straight to number one. Ito, yung nag-i-imagine ka na ng future. Oh, kumbaga, hindi pa naman kayo nasa isang relasyon. Pero ikaw na ay kung ano-ano na ang mga ini-imagine mo. Ini-imagine mo na yung future ninyong dalawa. Nag-create ka na ng mga scenes dyan sa utak mo tungkol sa future nyo. Maaring, baka iniisip mo na siya na yung magiging katuwang mo sa buhay. Nakikita mo na yung senaryo na wow, ang ganda-ganda, ang saya-saya ng family nyo. Sign yan na obsessed ka na sa tao na yan. Wala pang existent na relation. Kumbaga, nagugustuhan mo yung tao na yan pero wala pa kayong relasyon, ganyan na yung mga tumatakbo sa utak mo. It is a sign na matindi ang obsession mo sa kanya. Alam ko, marami ang nakaka-relate nito. Kasi normal naman, di ba, na magkaroon tayo ng pantasya sa isang tao. Pero kapag nagiging madalas na yan, at lagi-lagi na lang ganyan ang naiisip mo sa kanya, sign yan na obsessed ka sa tao na yan. So ayan po, ang number one. Number two, ito yung hero fantasies. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ito na, yung nag-i-imagine ka na naman. So ang mga nangyayari talaga dito is yung puro pantasya ang tumatakbo, ang nangyayari sa'yo. So iniisip mo sa isang sitwasyon na ikaw ay nasa isang delikadong sitwasyon. Example na lang, biglang may isang tao na gagawa ng hindi maganda sa'yo. Tapos bigla siyang dumating sa eksena at ikaw ay kanyang ise-save sa mga ganyang mga masamang pangyayari. So dumating siya in time para sa iyo at ipinagtanggol ka niya sa maaring mangyari sa iyo. So ang dating niya sa iyong imahinasyon ay isang hero. Yan yung tumatakbo sa imahinasyon mo tungkol sa tao na yan, di ba? So isang sign yan na talagang obsessed ka na sa tao na yan dahil biruin mo, siya na ang iyong hero, siya na si Superman, siya na ang tagapagtanggol mo. Pero lahat-lahat yan ay puro pantasya lamang. Di ba? So gumagawa ka ng mga iba't ibang mga senaryo, iba't ibang mga sitwasyon kung saan siya biglang dumarating at ipinagtatanggol ka niya lagi, lagi. Di ba? So ayan po, ang number two. Number three, ito yung mayat-maya, chinecheck mo ang telepono mo. So ito yon, ganito yung sitwasyon dyan Sabihin na natin na nagkakilala na kayo ng tao na yan. So, nag-usap na kayo. Maaring sabihin natin na nagliligawan. Lagi mong tinitignan ang phone mo at nagbabaka sakali na baka may text siya, may chat siya, or baka sakali ay bigla siyang tatawag sa'yo. So, mayat-maya ay lagi kang napapatingin sa iyong telepono. Pero dumaan na ang maghapon, wala pa rin dumarating na mensahe or hindi ka man lang niya tinatawagan, pero paulit-ulit ka pa rin at nagbabaka sakali na sana ay merong dumating na message mula sa kanya, di ba? So yan, isang sign yan na na-obsess ka na sa tao na yan, di ba? Yung potential na sana ay maging productive ka sa mga oras na yon ay hindi na dahil sa kakaantay ng message or ng tawag mula sa kanya. So, disrupted na yung araw mo. Yung mga ginagawa mo, hindi mo na nagagawa dahil sa ganyang yung ginagawa. Di ba? So, yan po, ang number three. Number four, eto. Similar ito doon sa number three. Yung time na hindi kayo magkasama, tapos
hindi ka na naka-receive ng text or tawag sa kanya, eto na ang nangyayari sa'yo. Sobrang nag-aalala ka na, hindi ka na talaga mapakali, di ba? Tapos, nakakaranas ka na ng panic dahil wala siyang text sa'yo, wala siyang tawag. So, nakakaramdam ka na ng palpitations, nakakaramdam ka na nun. Minsan, para ka nang nahihilo dahil sa anxiety na nararamdaman mo. Yung anxiety mo na yan, nag-recreate ka na ng mga scenes sa utak mo kung ano na nga ba ang nangyayari sa kanya, di ba? Normal naman na mag-alala ka. Pero to the point na ganyan na ang nangyayari sa'yo, hindi na po yan tama. Nagiging obsessed ka na. Obsession na ang dating niyan. Okay na sana na mag-alala ka. Pero pag labis-labis na, physically, talagang exhausted ka na, nahihilo ka na, baka mamaya mag-faint ka pa dahil sa sobrang pag-aalala, hindi na yan maganda. O, di ba? So, ayan po, ang number 4, number 5, ito yung perfect ang tingin mo sa kanya. Diba nga, sabi nila, walang perfecto sa mundo. Lahat tayo ay may weakness. Lahat tayo ay may flaws. So, literal na walang perfect. Pero sa iyo, hindi. Talagang perfect ang tingin mo sa kanya. Nilalagay mo pa siya sa pedestal. Gumagawa ka ng mga dahilan at ira-rationalize mo pa kahit may ginagawa siyang hindi maganda. Gagawan mo yan ng rationalization para depensahan mo yung mga masamang ginagawa niya dahil sa iyong paningin ay siya ay perfect. Siya ang the one. Siya yung tunay. Siya yung mahal na mahal mo. Ganon. So parang nagiging blinded ka na sa reality kapag ganyan. Di ba? So it falls under obsession na. Kasi nabubulag ka na ng katotohanan. Di ba? Yung mga flaws niya, hindi mo na nakikita. Ang nakikita mo lang ay yung magandang side niya. Yung nakikita mo na mali sa kanya, ginagawan mo ng paraan para maging maayos. Yung mga undesirable qualities niya ay sa tingin mo pa rin ay adorable. Grabe na, no? So isang sign yan na talagang obsession na ang nararamdaman mo sa kanya kasi wala na, nabulag ka na sa iyong sobrang pagmamahal sa kanya. So ayan po, ang number 5. Number 6, ito yung minsan pa lang kayong nag-usap pero ganito na ang nangyayari sa'yo. Ang pakiramdam mo, ang feeling mo ay siya na ang iyong soulmate, ang iyong the one, di ba? You barely know each other. Yung tipong first time nyo palang magkita pero ibang-iba na ang pakiramdam mo sa kanya. So minsan talagang parang literal na OA yung pakiramdam mo sa tao na yan. Nagiging obsession na di ba? Kasi nga, hindi pa kayo magkarelasyon pero feeling mo na siya na yung soulmate mo, biruin mo. Tapos, kung ano-ano na ang mga tumatakbo sa utak mo para sa tao na yon. So, yan po ang isang sign na obsessed ka sa tao na yan. Number 6. Number 7. Hopelessness. So, ano nga ba ito? Ito yung kapag napansin mo na umiiwas siya sa'yo, hala, eto na, babagsak na ang mundo mo. Sobrang affected ka na. Pero sa totoo lang, wala pa naman kayong legit na relation, di ba? So, babagsak ka, magiging depressed ka na. Parang wala nang kwenta ang buhay mo dahil sa feeling mo ay umiiwas na siya. Ganon pa lang yun, ha? Wala pang formal na pag-uusap, wala pang formal na relation, pero ganyan na ang nararamdaman mo, di ba? So, sobrang low na low ang feeling mo. Parang daig mo pa yung namatayan, di ba? So, isang sign yan na it's a form of obsession. So, parang hindi na siya normal, di ba? So, ayan po, ang number 7. So, yan po, ang mga ilan sa mga senyales na obsessed ka sa isang tao. Ito ay para sa lahat, lalaki or babae. Kaya kapag nararanasan mo ito, pwede pa naman niyang mabigyan ng lunas, magpa-counsel sa mga expert. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe